Anim na pong mga istasyon ng radyo nationwide. Mahigit sa 1,000 mga news anchors, commentators at DJs nationwide. Mahigit sa 5,000 mga reporters at correspondents nationwide. Buong araw na naglilingkod nationwide. Balita at komentaryong dapat niyong malaman. Serbisyo publikong may aksyon agad. RMN, radyo mo nationwide. Ang totoong nationwide news and public service network sa buong Pilipinas. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't ibang kaganapan. Yan ang Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa Metro Manila. Ito ang DZXL 558. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN. Handang tumulong sa'yo. Halina't pakinig sa bagong programa na gawa ng mga bata para sa mga bata. Kasama ang kababaihan at buong pamayanan. Ang Kaya Natin To, Kids! Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig namin sumasalim sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusubli ng isang tinig tinawa. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang laban namin ay bahagi ng laban ninyo. Nais natin ay isang bukas na papayak at malaya. Ikaw ba ay bata? Kung ganon, ay may mga karapatan ka. At kahit bata pa lamang tayo, ating alamin, pagtanggol at itanghal ang ating mga karapatan dahil Kaya natin to, kids! Magandang umaga mga kaibigan. Unang linggo po ng Agosto, petsa 5 at magkakasama na naman tayo. Totoo yan. Magandang umaga, maing buntag sa tanan nga Bisaya. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig ngayong linggo ng umaga. At samahan po ninyo kami alas 10 hanggang alas 11 dito lamang sa Kaya Natin To, Kids! Magkakasama po natin ngayong umaga ang ating kachikahan si Tita Jang Monte mula sa Gabriela Women's Party. At nako, bagong-bago yung mga naririnig ninyong boses. Kung kayo sumubaybay noong nakaraang mga linggo, nako, mga bagong kids itong mga kasama natin ngayon. Narito si Aprilyn Herodias, 12 taong gulang, mula sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City, at si Jefferson Nunez, 12 taong gulang din, mula rin sa Barangay Bagong Silangan. ang Kaya Natin To Kids ay programang gawa ng mga bata para sa mga bata kasama ang mga kababaihan at buong pamayanan. Sa tulong ni na Tita Jang, kami ni na Jeff ang inyong magiging mga broadcaster, reporter, writer, radio drama talent at marami pang iba. Napakahuhusay na mga bata talaga ito. Ang programang Kaya Natin To Kids ay daluyan ng edukasyon, impormasyon at diskusyon hinggil sa karapatan ng mga bata, gayon din ng kababaihan at tayong lahat sa buong komunidad. Gayon din, ating tatalakayin ang kanilang mga issue at mga pakikibaka. Higit sa lahat, iikot ang ating talakayan tungkol sa mga pang-aabuso sa mga bata at paano ipagtanggol ang ating mga karapatan. Gayun din, syempre, maitutulong nating mga bata sa ating komunidad at buong pamayanan. Totoo yan. At sa tingin nyo ba, Aprilyn, Jeff, sa tingin niyo may magagawa kayong mga bata? Syempre kasi, Kaya Natin To, Kids! Ang programang Kaya Natin To Kids ay inihahatid sa inyo ng Association for the Rights of Children in Southeast Asia o ARCSEA at syempre ng natatanging partido ng kababaihan sa Kongreso, ang Gabriela Women's Party. sa pakikipagtulungan ng Department of Social Welfare and Development at DSXL,
Kaya, tama yan, ano? Sabay kipagtulungan syempre ng ating mga kasama dito sa RMN DZXL 558. Kaya't, halina't makinig, maaliw, maantig, at makilahok sa isang oras ng natatanging programa na gawa ng mga bata para sa mga bata, kasama ang kababaihan at ang buong pamayanan. Ito ang Kaya Natin To, Kids! At syempre, magandang umaga muli sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa ating programang Kaya Natin To, Kids! Siyempre, good morning sa ating lahat. Jeff, napakinggan mo ba yung episode natin nung nakaraang linggo? Ay, oo naman, Aprilin. Sa pagkakatanda ko tungkol sa mga batang manggagawa ang pinag-usapan. Tama ka dyan, Jeff. Ang dami kong nang natutunan mula kay Tita Nita Gonzaga ng Kilusan ng Manggagawang Kababaihan o KMK. O ba, mga nakinig pala kayong dalawa nung nakaraang linggo, ha? Nagpapasalamat nga pala tayo kay Clint at gayon din kay Salome na nakasama natin ng 4 na linggo dito sa Kaya Natin To, Kids. At napakaganda ng ating naging kwentuhan kasama nga si Kanitz Gonzaga ng KMK noong nakaraang linggo. Sa mga friendship natin, kung may mga tanong o comments, maaari kayong tumawag at mag-text sa mga hotline ng RMN para sa mga Sun users 0923-911-8899. Para sa mga At para naman sa Smart users, 0921-43-11044. para sa mga Globe user o kaya ay sa mga telepono bilang Ayan. Ang para sa mga, nakikita mo ba? Hindi yata nakikita ni Jeff yung ating monitor. Kung kayo po ay Globe user, pwede po kayong mag-text sa 0927-863-7771. Uulitin natin, ha. 0923-911-8899 kung kayo ay Sun. Kung kayo naman ay Globe, pwede sa 0927-863-7771. At kung kayo naman ay smart user, pwede kayong mag-text sa 0921-431-1044. At syempre, bukod dyan sa mga hotlines na yan, kung saan pwede kayong mag-text, baka nagbe-birthday ang katabi nyo dyan, batiin nyo. At bukod dyan, pwede nyo rin kaming makontak directly sa hotline ng Kaya Natin To, Kids sa 0933-130-2760. Maaari nyo rin kaming makakwentuhan sa pamamagitan ng aming Twitter account. Sundan kami. Ang Kaya Natin To, Kids, pumunta lamang sa www.twitter.com/Kaya Natin To, Kids. At i-tweet nyo sa amin ang inyong mga katanungan, komento, pagtingin at maging mga pagbati. Makikita nyo pa rin ang mga updates tungkol sa Kaya Natin To, Kids sa Facebook page ng Arcsea sa www.facebook.com/Arcsea or ARCSEA Child Rights. I-like nyo po ang page at mag-iwan ng mga mensahe at comments. maaari ding mapakinggan ng ating mga friends ang mga episode ng Kaya Natin To, Kids sa www.youtube.com/Kaya Natin To, Kids. O ayan, ha, ang dami na yan. Pwede kayong mag-text, pwede kayong mag-tweet, pwede kayong mag-like sa Facebook, pwede kayong sumubaybay sa aming YouTube channel. I-like lamang ang Kaya Natin To, Kids. At bago tayo tumungo sa ating napakasigla at masayang kwentuhan ngayong umaga, tayo muna ay makikinig sa Balitang Bata mula sa ating isa ring bahagi ng Bata News Network na si Robin Angel Tesoro. Balita mula sa mata ng bata, Balitang Bata. Para sa Balitang Panahon, ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA, wala naman namataang bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Subalit patuloy pa rin ang maulang panahon dahil na rin sa hanging habagat na lalo pang pinalakas ng nagdaang bagyong Hiner at ng ilang weather systems sa karagatang Pasipiko. Ang Kalakhang Maynila ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at pagkulog, pagkitlat, dulot ng habagat. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa timog kanluran ang iiral at ang look ng Maynila ay magiging katamtaman hanggang sa maalon. Ang tinatayang agwat ng temperatura ay mula 25 hanggang 30 antas ng Celsius. Ang Luzon at Kabisayaan
ay magkakaroon ng madalas na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog na magiging maulap na may malawakang pag-ulan sa kanluran, bahagi ng Luzon na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ang natitirang bahagi ng bansa ay magiging bahagya hanggang sa maulap na may pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Para sa iba pang balita, nakatakdang pagbotohan ng mga miyembro ng House of Representatives sa darating na Martes kung ititigil na ba ang mahigit sa 1 taon na deliberation at interpellation sa House Bill number 4244 o mas kilala sa tawag na Reproductive Health Bill o RH Bill. Kapag ibotong itigil na ang period of interpellation, ay uusad na ito sa proseso ng pagsasabatas. Naninindigan ang Gabriela Women's Party na manararapat na may pasa ang Reproductive Health Bill upang mapagtibay ang karapatan ng mga kababaihan at ng mga Pilipinos sa mura at maaasahang access sa mga serbisyong pangkalusugan, partikular na sa maternal health. Ayon kay Gabriela Women's Party List Representative Luz Biminda Ilagan, ang RH Bill ay hinggil sa access ng kababaihan sa serbisyong pangkalusugan at karapatan sa informed choice o makapamili. Ang mga mambabatas umano ay dapat tingnan ang abang kalagayan sa kalusugan ng mga bata at kababaihan. Iyon umano ang dapat maging pangunahing konsiderasyon ng mga kongresista sa pagboto nila sa August 7. Mula sa Bata News Network, ito po si Robin Angel Tesoro, nag-uulat para sa Kaya Natin To Kids. Kami ang mga tagapagmana. Maraming salamat sa mga ulat na yan mula kay Robin Angel Tesoro. Mula rin yan sa Barangay Bagong Silangan sa Quezon City. Nako, napakahuhusay ng ating mga taga-Bata News Network sa mga susunod pang mga episode at sa mga susunod na mga buwan ng Kaya Natin To Kids. Aba, meron pa tayong mga kabataan mula sa Marikina, di ba? Yung mga nakasama ninyo sa mga training, Aprilyn? Opo, marami po kami nakasama sa Tagaytay. Napakagandang tanawin po talaga doon sa Tagaytay. No? Marami ba kayong natutunan? Ay, syempre, ang dami namin natutunan. At nalaman namin na kahit bata ka pa, pwede ka rin makilahok kung ano yung nasa loobin mo. Yun. Aba, talaga naman. Ikaw, Jeff, excited ka ba na ngayon at sa mga susunod na linggo ay bahagi ka ng Kaya Natin To Kids? Siyempre po. Aba, syempre po. Tipid-tipid naman ni Jeff. At syempre, sa mga darating pang... Ay, nais nating batiin. May mga nakikinig. Sino yan, Aprilyn? Hello kay Gia Arahan of Binan, Laguna from Jake. Aba, magandang umaga sa inyo. At sa mga masugid na sumusubaybay sa Kaya Natin To Kids, si Lana Linaban, Secretary General ng Gabriela Women's Party, hindi pa nakakamiss ng episode. At may binubulong si Carl, hindi ko marinig. May press con. Correct. Oo, binabati natin ang mga taga-Makabayan Coalition na ngayon ay nagsasagawa ng press conference hinggil sa kanilang paninindigan sa Reproductive Health Bill at ang nagpapatuloy nilang panawagan na tanggalin itong mga probisyon hinggil nga sa population control. Pag-uusapan natin yan sa mga darating pang pagtalakay ng paksang yan dito sa Kaya Natin To Kids. Pero mga mothers, alam ba ninyo na ang buwan ng Agosto ay Breastfeeding Month? At dahil dyan, ang ARCSEA ay kilala bilang sa isang institusyon na nag-advocate o nagtataguyod nitong breastfeeding. Ang ating segment na tips para kay nanay sa buong buwan na ito ay magiging kaugnay sa usaping yan, sa pagpapasuso ng ating mga chikiting. Sa linggong ito, para bigyan tayo ng ilang tips at impormasyon hinggil sa breastfeeding, pakinggan natin ng tips mula kay Nanay Leonie Tesoro mula sa Barangay Bagong Silangan. Narito po ang ating tips para kay nanay. Tips! Nanay! Para kay nanay! Mga nanay, ang anak niyo ba ay breastfeed? O kayo ba ay may balak na magpa-breastfeed? Kung ganon, tama kayo. Alam nyo ba na ang gatas ng ina ay ang pinakamahusay at ang pinakakumpletong pagkain ng isang sanggol upang makuha niya ang wasto at sapat na nutrition upang lumaki ng malusog. Naglalaman ng colostrum ang gatas ng ina na isang napaka-importanteng pagkain para sa isang sanggol upang malabanan niya ang iba't ibang sakit na maaari niyang makuha. Ang colostrum ay ang unang secretion ng ating mammary glands pagkapanganak at ito ay napakayaman sa antibodies na makakatulong sa ating mga babies.
Di ba nga sinabi na minsan na ang gatas ng baka ay para sa baka, ang gatas ng baboy ay para sa baboy. Siyempre, ang gatas ng tao ay para sa tao. Totoo, ito dahil ang gatas ng ating mga nanay ay naglalaman ng 60 iba't ibang mahalagang nutrients at substance kung saan 30 dito ay matatagpuan lamang sa tao at napakahalaga sa mga sanggol. Ito si Nanay Leonie Tesoro mula sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City para sa tips para kay nanay. Pagmana ng mundo, ang tinig namin sumasalim sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusubli ng Ayan, napakinggan ninyo ang tips para kay nanay. Pakinggan muna natin ang awiting Sa Aking Pagdating na isinulat ni Tito Danny Fabela. Daigdig ba'y payapa, paligid ba'y sagana, anong buhay ang naghihintay sa aking pagdating? Sariwa ba ang hangin na aking lalanghapin? Malinis ba ang tubig sa uhaw ko'y papatid? Sana'y ligtas ang mundong daratnan, sana'y masigla ang kapaligiran, pagkain sapat, malusog na katawan, at isang masayang tahanan. Pagkat ako ay bahagi ng susunod na salinlahi, isang bagong binhi ng pag-asa, magtutuloy ng kasaysayan, dudugtong sa nakalipas, lilikha ng isang bagong bukas. Mainit ba ang yakap, pagmamahal bang sapat, ang sasalubong sa araw ng aking pagdating? Sana'y ligtas ang mundong kagalawan, sana'y masigla ang kapaligiran, pagkain sapat, malusog na katawan, at isang masayang tahanan. Pagkat ako ay bahagi ng susunod na salinlahi, isang bagong binhi ng pag-asa, magtutuloy ng kasaysayan, dudugtong sa nakalipas, lilikha ng isang bukas. Daigdig ba'y payapa, paligid ba'y sagana, anong bukas ang naghihintay sa aking pagdating? Muling magbabalik. Mga tagapagmana ng mundo, ang tinig namin sumasalim sa tinig nyo. Kasama kami sa Muling magbabalik ang Kaya Natin to Kids, kasama ninyo pa rin kami ang inyong bagong kakwentuhan ngayong linggo. Nang umaga, ako si Jeff. Ako si Aprilin. Sino ka nga ulit? Ako si Aprilin.
Ayan, kala ko nakapatay yung microphone mo yata eh. O, ulit. Ano nga ulit pangalan mo? Ay, nakapatay pa rin ang mic. Siya po si Aprilyn. Si Jeff, si Aprilyn, at ako po si Jang. Tita Jang, ngayon nga, napakinggan natin, tulad ng nabanggit ni Jeff, ang awiting sa aking pagdating ni Danny Fabella. Ang konsepto ng ating awitin ay hinggil sa isang bata sa sinapupunan na nagsasabi ng kanyang mga inaasahan o yung mga hopes niya bago siya iluwal sa mundo. Kaya nga dito sa awiting sa aking pagdating, o diba, saktong-sakto sa mga mothers at soon to be mothers. Ayan, magandang umaga kay Amihan, kay Tin, mga soon to be mother na si Amihan. O, di ba? Bagay na bagay sa inyo yung awiting niyan. At pagdating ng ating mga anak, breast milk lamang ang ating ibigay. Jeff, alam mo ba kung ano ang K-12? Medyo di ba yan yung dagdag na taon sa pag-aaral ng high school? Ay, tama yan. Alam nyo, yung programang K-12, napakahabang panahon na pinag-uusapan yan. Kaya lang parang hindi naman yata sineseryoso yung usapan, lalo na dyan sa DepEd o Department of Education. Dinagdagan ng 2 taon ng high school at mandatory na rin ang pag-kikinder ng mga chikiting. Tito Jam, bakit kailangan pang dagdagan ng taong high school? At ano ang ibig sabihin ng mandatory kindergarten? Alam mo, pinag-iisipan ko rin yan. Kasi mga 3 taon mula ngayon, meron na akong anak na magki-kindergarten. Kaya napakagandang katanungan yung binabanggit mo, Aprilyn. At para naman malaman natin kung ano ba talaga ang K-12 at kung makakatulong nga ba ito sa ating mga mag-aaral sa elementary at high school, sasagutin niya ng ating bisita ngayong linggong umaga sa ating segment na Usapang Bata. Usapang Bata! Kilalanin natin ang ating bisita. Balita ko, teacher itong makasama natin ngayon. Umaga, sino ba yan, Aprilyn? Oo, Jeff, heto na nga't ipapakilala ko na siya. Mga kaibigan ng atin pong makakasama ngayong umaga ay walang iba kundi si Teacher Benji Valbuena, ang National Vice Chairperson ng Alliance of Concerned Teachers, Philippine at President ng Manila Public School Teachers Association. Usap tayo, kids! Magandang umaga, Teacher Benji. Magandang umaga rin, Aprilyn. Magandang umaga, Jeff, kay Jang at sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga po sa lahat ng mga guro, mga magulang at mga estudyante. Magandang umaga po. At nako, bago natin tanungin si Teacher Ben, alam ko lalo na to si Aprilyn at si Jeff, interesado sila dyan sa K-12 na yan. Pero Teacher Ben, matanong ka muna namin, ano po ba itong kinakatawan ninyong organisasyon na Manila Public School Teachers Association at Alliance of Concerned Teachers? Itong Manila Public School Teachers Association, ito yung samahan ng mga guro sa buong Maynila na kinabibilangan ng mga nagtuturo sa elementary at high school kasama rin ng kinder. Yung Alliance of Concerned Teachers naman ay isang pambansang organisasyon ng mga guro at sa totoo lang, meron na itong kinatawan sa Kongreso, yung ACT Teachers Party List. Correct. At kasama nga sa Makabayan Coalition na nagpe-presscon ngayon yan, si Congressman Antonio Tino. May tanong yata si Jeff. Teacher Benji, kasama din po bang mga bata sa programa at advocacies ng Alliance of Concerned Teacher? Oo, Jeff, kasama mga bata, lalo na yung mga kinder no, naapektuhan itong K-12. Mga bata sa kinder, mababang paaralan, at pati sa high school at sa colleges, mga kabataang estudyante. Teacher Benji, ano po ba ang K-12? Ito yung bagong reforma sa edukasyon ng ating gobyerno na hanggang sa kasalukuyan ay wala pang legislation, kaya K-12 pa lang nila tinatawag. Kapag naisa batas na ito, tatawagin itong Enhancement of Basic Education Program. Ibig sabihin, hindi pa siya naisa sa batas? Wala pa itong legislation dyan. Pero bakit nangyayari na siya? Ganon yung problema sa ating gobyerno. Kahit na wala pa itong, hindi pa naisa sa batas, ay pinatutupad na. Kaya tingin namin sa pilitan, biglaan, kulang sa paghahanda. Kung wala kasi itong legislation, wala itong pondo. Oo nga.
Totoo yan. Alam mo, napakarami ko ng reklamong naririnig dyan. Kesyo walang allowance yung mga teachers, kesyo overwork na nga yung mga guro at walang mga pasilidad. Pero matanong ko lang, ano bang mga levels ang apektado niyang K-12? Kanina nabanggit mandatory kinder. Ganun nga dyan Yung kindergarten mandatory, may batas na yan. Public Act 10157. Pero itong K-12, wala pang batas. Pero K-12, dapat sa kinder magsimula ito. Pero ang nangyari, sinakop yung grade 1 pati yung grade 7. Kaya petutupad dito sa grade 1 at sa first year high school. Kung tawagin yan ngayon, grade 7 na. Ibig sabihin, kayo po, Teacher Ben, saan po kayo nagtuturo? Sa Calderon High School. Calderon High School. So yung mga dapat ay papasok ng first year high school sa inyo, Grade 7 na sila ngayon. grade 7 muna. At gagraduate sila 2018 na. Ay, nako, di mas matagal ang hihintayin ng mga magulang bago makagraduate. Ganun ba yon? Bali may dagdag na 2 taon. Ay, aray ko. Bago pa tuluyang pasarap ang ating kwentuhan, kasama si Teacher Benji, time check muna tayo. Anong oras na ba? 10:26. 10:26 na po ng umaga. At, nako, ay meron bang magbibigay ng komento siguro sa ating kwentuhan, Aprilyn? Mga friendship, kung mayroon kayong gustong itanong at komento sa ating kwentuhan, ngayong araw, mag-text lang o kaya ay tumawag. I'm sure maraming gustong magtanong sa ating panauhin na si Teacher Benji Valbuena mula sa Alliance of Concerned Teachers at Manila Public School Teachers Association. Pero may mga nagpapabati na. Sino ba yan, Aprilyn? Nababasa mo ba? Hello sa Santiago family sa Mambugan, Antipolo. Kina Ariel, Emily, Alan, Berna, Aldrin at AJ na nakikinig ngayon sa Kaya Natin To Kids. Magandang araw sa Calvo family at Magluyan family na nakikinig ngayon sa Kaya Natin To Kids. Hello sa mga kids ni Mama Janet at Papa Reynaldo Corpus na sina Sunshine, Ryan, Justin at Heart Angel sa Dilasag, Aurora Province. Oy, malayo yan ha, Dilasag, Aurora Province. Aba, talaga naman, mag-ingat kayo. Baka malakas ang ulan dyan. Madalas na binabagyo yung probinsyang yan, di ba, Aurora? O, ingat-ingat lang. At yung mga nagmamaneho dyan na nakasubaybay at nakikinig sa RMN DZXL, mag-ingat po, madulas ang kalsada, ingat-ingat lang. Kung nais kayong magpabati o di kaya ay may katanungan hinggil sa ating paksa na K-12 ngayong umagang ito, maaari kayong mag-text sa 0923-911-8899, sa Globe 0927-863-7771 at sa Smart sa 0921-431-1044. At pwede rin kayong mag-tweet sa twitter.com/Kaya Natin To Kids at sumali sa ating chatroom sa live streaming. Kung gusto nyo makita kung gaano kami kagaganda at kapupogi sa umagang ito, meron po tayong live stream sa rmnnews.com/TV. Pansamantala ay magbi-break po muna tayo. Pakinggan natin ang station ID. Bumagyo, nasira ang bubong. Mag-home improvement loan. Kailangan ng dagdag na kita? Mag-livelihood loan. Paano na ang pang-enroll ni Boy? Mag-educational loan. O di kaya'y pagod at kailangan ng mag-relax. Pwedeng mag-wellness loan o mag-vacation loan. Lahat ng ito at para sa iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Tawag na sa 724-4222 o bumisita sa Pag-ibig branch para mag-inquire tungkol sa Multipurpose Loan Program. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Tagulan na naman! Kasabay nito ay ang pagbaha ng iba't ibang skin infections na dulot ng maruming tubig. Naku, dahil sa madalas na pagbaha ngayon, di talaga maiwasan ang skin infections. Buti na lang, may isang sabon na karamay ko, ang Dr. S. Wong Sulfur Soap, na tumutulong upang mapigilan ang pangangati at infeksyon sa balat na dulot ng germs sa mas murang halaga. Dr. S. Wong Sulfur Soap, ang karamay mo laban sa skin infections. Another quality product of IPI. O class, tagulan na. Anong dapat ihanda? Ma'am, kapote. Check. Umbrella? Check. Jacket, ma'am. Okay, check. Ang mga laging handa, no matter what happens, siguradong nakatatak. RMN DZXL Itatak mo sa bahay mo. RMN ang radyo mo. Itatak mo sa sasakyan mo.
radyo mo. Itatak mo sa opisina mo. RMN ang radyo mo. Itatak mo sa radyo mo. DZXL 558. One more time. DZXL 558. Sa radyo mo. RMN. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig namin sumasaliw sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusupli ng isang libing tingawa. Narito pa rin tayo sa isang napakagandang kwentuhan kasama si Teacher Benji Valbuena ng Alliance of Concerned Teachers. Kasama nyo kami, ako si Aprilyn, si Jeff at si Tita Jang Monte. Walang iba kundi dito sa ating programa ang Kaya Natin To, Kids! Ayan, welcome back. Kanina napag-uusapan na natin kung ano ba tong K-12 at sino-sino nga ba ang mga apektado nito. Ngayon, balik tayo dito sa ating usapang bata. May tanong yata si Aprilyn. Teacher Benji, ano po ba yung sinasabing dahilan kung bakit pinapatupad itong K-12? Alam mo, Aprilyn, sabi ng gobyerno Aquino, ang Pilipinas daw ay kasama tayo sa 3 na lang daw na bansa na hindi nagpapatupad nitong K-12. Yan ang dahilan kung bakit pinatutupad na ito para magkaroon ng international competitiveness yung sistema ng edukasyon dito sa ating bansa. Pag sinasabing international competitiveness, ano ba yan? Ibig sabihin ba, pabagsak na yung kalidad ng edukasyon sa ating bansa, kaya kailangan yung K-12 na yan? Diyan, sa totoo lang, isang treaty, no? Isang kasunduan ito doon sa Washington Accord at Bologna Process ng Amerika at ng Europa. Ibig sabihin, yung kapag hindi ka na graduate ng K-12, ay hindi ka maituturing na isang professional. Ganun ba yun? Ibig sabihin, kahit graduate ka dito, pero dahil hindi K-12 ang balangkas ng ating pag-aaral, pag nagpunta ka sa ibang bansa, hindi ka ituturing na graduate o hindi ka tinuturing na professional. Hindi ka ituturing na isang professional. Kung kaya, itong gobyerno natin ay ipinatutupad dito para pumantay tayo doon sa pandaigdigang standard ng mga graduate ng iba't ibang bansa. Ibig sabihin, parang kapantay ng mga graduates natin, yung mga graduates na halimbawa ng mga taga-Amerika, taga-China, Japan, ganun po ba yon? Ganun na nga, para daw matiyak yung trabaho. Pero sa tingin natin, yung mga graduates natin ngayon, mga engineers, mga graduate ng nurse, walang trabaho. Kahit graduate Kahit na-graduate na sila. Paano kaya sinasabi ng gobyerno na ito ay magtitiyak ng trabaho? Samantalang sa kasalukuyan, ang laki-laki ng bilang ng mga hindi nagtatrabaho. Nako, yan ay problema pagka-graduate na. Paano naman yung papasok pa lang? Ano, tingin mo, Jeff? Handa po ba ang ating school at mga teacher para sa pagpapatupad ng K-12? Naku, Jeff, yung nagdaang training ng mga teachers para dito sa K-12 ay kulang na kulang, yung 5 araw. Sa totoo lang, 5 araw lang? 5 araw yung training na 1 week. No, sa totoo lang, sa 5 araw, ang napagsanayan doon ay kung ano yung ituturo nitong first grading at second grading lamang. Yung third and fourth grading ay hindi kasali. Ngayon nga, tapos na yung first grading, ay paano na yung third and fourth? Sabi nila to follow daw yung mga curriculum guide. Pero hanggang ngayon ay wala pa. Na kumbaga nakabitin itong guide o gabay ng mga teachers kung paano ituturo itong K-12. Ibig sabihin, first and second grading lang yung napag-uusapan. Pag natapos yung second grading, tunganga na. Ganun nga. At ang hindi pa natupad dito ng DepEd, wala raw gagastusin yung mga teachers dito sa module o sa curriculum guide. Wala ba? Pero gumastos yung mga teachers, no? Kanya-kanyang pagpo-photocopy at yung mga teachers lang ang may kopya ng curriculum guide o module, yung mga estudyante wala. Kaya problema talaga. Yan yung binabanggit nyo kung handa ba yung mga teachers. Yung mga schools ba handa? Halimbawa, sa mga eskwelahang kinasasakupan ng MPSTA, ano bang napapansin ninyo? Naku, nandiyan pa rin, hindi pa rin nare-resolve, no? Yung mga kulang-kulang natin sa teachers, kulang sa upuan, kulang sa mga silid-aralan, kulang sa mga aklat. Kaya dagdag na problema ito talaga itong K-12. Halimbawa na lang do sa aking subject, yung TL-EVOC, no? Sa K-12, ituturo mo yung 4 na larangan. Halimbawa,
electronics, electricity, automotive, at woodworking. Mhm. Ako ay electronics major. Ang kaya ko lang ituro yung computer at electronics. Hindi ko kayang ituro yung automotive. Pero dahil walang teacher, mapipilitan akong ituro yung automotive. Mhm. So Kaya- ngayon, marunong na rin kayo magmekaniko. Yun nga yung problema, yung hindi marunong magturo yung teacher. Lalo, magkahihinat na ng mga batang tuturuan niya. Nako, delikado nga naman yan. At syempre, paano yun pag may dagdag halimbawa, obligadong magkaroon ng kinder, pero wala namang classroom para sa kinder, paano yun? Ayun, ang nangyayari, sa halip na isang shift lang mula 9 ng umaga hanggang 12, ay nagiging dalawa. 9 to 12, 7 to 9, magkakaroon pa ng 9 to 12. Kaya kawawa naman yung mga kinder natin na nagtuturo. At ang dami-daming bata, inahati rin. Kung 80 yung bata, hatiin ito sa tig-4 na po. Mhm. Sa inyo ba, Aprilyn, saan ka pumapasok? Ay, sa Batasan Hills National High School po. Batasan Hills National High School. Ilan kayo sa inyong klase? Halos po 65 pupils po kami sa isang room. 65 sa isang classroom. Opo. At isang teacher, 65 na estudyante. Pero lahat naman kayo may upuan. Opo, pero yung iba pong upuan, mga halos hindi na po talaga mapapakinabangan. Pinipilit na lang pong mapakinabangan kasi wala po talaga nung unang pasukan pa lang po, napansin ko rin po kasi agawan din po ng upuan at yung sinasabi nga ni Teacher Benji na yung module. So yung module, yung para lang makaano kami ng module, mag-iipon lahat ng 65 pupils sa room namin ng mga CDs. Kada Friday yun. Kada Friday magbibigay kami ng mga 10 CDs. At pag nakaipon na kami, may module na kami. At sa ngayon, may module na kami pero hinihiram lang namin. Okay, mga CDs. Ang tanong, lahat ba kayo ng mga batang pumapasok sa Batasan ay may mga computer sa bahay? Wala po. Para mabuksan ninyo yung mga CDs na yan? Kumbaga yung CDs po na binibigay namin sa teachers, yun po yung mga hindi na po talaga gumagana. Ibig sabihin iniipon ninyo para fundraising, parang Opo, gano'n. tama. Akala ko para sa inyong gagamitin. Ikaw ba, Jeff, saan ka pumapasok? San Diego Elementary School po. San Diego Elementary School. Kumusta naman sa San Diego Elementary School? Halimbawa, ikaw, sa classroom ninyo, ilang kayo? 52 po. 52. O, medyo mas konti kasi si Aprilyn, 65. Sa'yo, 52 naman. Anong grade mo na? 6 po. Grade 6. Hindi ka pa gagraduate. Ayon sa K-12 na pinapaliwanag kanina ni Teacher Benji, pagkatapos mo ng grade 6, may grade 7 ka pa. Natutuwa ka ba na may isang taon ka pang kailangang mag-aral? Siyempre po, kasi makakapag-aral pa po ako. Makakapag-aral ka pa. Mas gusto mo bang graduate ng maaga kaysa mas matagal? Okay lang po kahit matagal, basta po makagraduate. Basta makagraduate. Yan naman ang determinasyon talaga ni Jeff. At Alam mo ba, Jeff? Nung grade 6 ako, graduate ako, hindi ako masaya kasi alam mo, wala kaming toga. Tapos, kaupo kami sa sahig, rooftop lang. Di ba parang walang momentos? Di ba? Yes, talaga naman. Kasi nga naman, ilang taon mong pinaghihirapan yon. Tama yan, Aprilyn. So, sa sobrang hirap talagang yung elementary. At pagdating ko ngayon ng high school, feel ko first year ako. Pinag-aawayan namin na ate ko, first year ako. Pero sabi niya, incoming to grade 7 ka, hindi ka first year. So ngayon, ano ka? First year ka ba o grade 7? Grade 7. Parang ang hina ng boses. Kanina, So sigla-sigla, biglang, grade 7. Ilang taon ka na, Aprilyn? 12 years old po. Naku, gagraduate ka ng high school, 19 years old ka na. At magtatapos ka ng college, 22. Aray ko. Okay lang po kasi yung Dahil yan sa K-12. Kasi po yung mga ate ko nag-graduate din po ng college is 22. O, diba? Pero napakahabang panahon pa ang guguguli ng mga bata at mga magulang dahil nga dyan sa K-12 na yan. Tapos, ang lumalabas, mukhang hindi nga handa, diba? Kulang ang pasilidad, tapos kulang din yung mga module. Grabe naman pala sa kabila ng napakalaking kakulangan ng pasilidad sa mga paaralan at kakapusan sa guro. Ito pa pala, kakapusan sa guro, Teacher Benji. Kaya ba ng mga teacher i-absorb yung mga karagdagang estudyante, yung mga kinder? Balita ko, dagdag na oras yan Naku, hindi lang dagdag na oras, dagdag na teacher, kundi dagdag na pahirap, dagdag na gastos. Alam mo kung bakit dyan? Itong K-12, hindi pa gaanong alam to ng mga bata, ng mga magulang.
iniisip nila libre ito, no? Yung high school. Hindi ba? Nako, malaking gulo ito kapag nalaman ng mga magulang na pala itong senior high school ay may bayad. Alam mo kung bakit? Bilangin natin yung taon na 2012 ngayon, sa 2016, walang gagraduate ng high school. Aray. Ibig sabihin, walang mag-enroll sa 1,600 na colleges and universities. So walang gagraduate ng high school, so walang mag-enroll sa mga colleges and universities. So ano mangyayari sa negosyo ng mga nitong mga Philippine Association of Colleges and Universities? Madaling sabi, nangangamba sila pero meron ng usapan ngayon ang Malacanang, ang DepEd, ang TESDA, itong mga mababakanting mga instruktor at mga professor sa colleges and universities, sasaluhin nila itong mga senior high school. Madaling sabi, ito yung mga profit-oriented, no? Na mga colleges and universities. Hindi sila papayag na wala silang kikitain. Kaya may usap-usapan na ngayon ang CHED, ang TESDA, ang DepEd na sila ay mag-absorb ng senior high school. Sa madaling sabi, ay maniningil ito. May bayad ang senior high school at hindi ito libre. Nako, ang komplikado naman yung K-12 na yan. Ang dami-daming at salasalabat na mga usapin, ano? Magkakabuhol-buhol na mga usapin kaugnay niyang K-12 na ipinapatupad ngayon. Sa kabila ng mukhang kulang sa paghahanda, kulang sa pasilidad, bakit ba ipinapatupad nga ba ito, Teacher Benji? Ba't ba ipinipilit? Kinakalburo. Yan ay isang programa ni President Noy, no? Mula pa nung umpisa pa lang siyang maupo ay kasama na ito sa kanyang 10-point program agenda sa edukasyon. Ibig sabihin yan ay para matiyak, no, yung pagpapalaganap ng mga murang lakas paggawa sa pandaigdigang merkado na kung saan ngayon ay nasa krisis. Kung alam natin, ano, nagpa-gobyerno Aquino ng $1 billion sa itong mga upang masaluhin yung mga nababangkaroting mga negosyo sa iba't ibang bansa. At para tuloy-tuloy yung alam naman natin na itong mga OFW lang, no, ang siyang pinagmumulan ng malaking kita ng ating bansa. Kung wala itong mga OFW, siguro lahat tayo naghihirap na. Kaya para matiyak yung tuloy-tuloy na pagpapadaloy ng mga manggagawa sa iba't ibang bansa, itong gusto nilang mangyari. Yung gagraduate natin dito sa K-12 ay tuloy-tuloy na sa pagtatrabaho kung magtatapos sila ng senior high school. At merong ng pag-discourage. Huwag ka na magkolehiyo. Kumbaga, magtapos ka na lang ng high school, sigurado na yung trabaho. Parang ganon. Di ba ngayon nga ang ginagawa nila, pinapasok na lang sa TESDA. Halimbawa, sabihin, okay lang yan na hindi mo matustusan ng iyong kolehiyo, meron namang TESDA, yung VOCTEC na tinatawag. Parang ganon din ba yon? Ganon nga. Ibig sabihin, yung nawawala na yung mga sa mga bata, halimbawa, nangangarap na magkaroon ng critical thinking, katulad maging engineer, maging dentist, maging attorney. Hindi na ganyan eh. Parang gusto nung mangyari ng gobyerno, taga-ano ka na lang, taga-kalikot, taga-repair, taga-manggagawa ka na lang dahil nandun yung tiyak na trabaho. Pero sa totoo lang, ang dami-daming graduate, wala pa ring trabaho. Tita Jang, Teacher Benji, ibig pong sabihin, ang gusto lang ng mangyari ng gobyerno ay maging trabahador kami sa ibang bansa. Ganun nga yung inaambisyon ng ating gobyerno dahil sa kanyang programa at pagsuporta sa programa ng gobyernong Aquino, yung tuloy-tuloy na pagdami ng mga OFW workers natin. Sa totoo lang, mahigit na 1 milyon kada taon ang umaalis sa Pilipinas patungo sa iba't ibang bansa. So, ibig sabihin, pinagtatrabaho na lang, pinag-aaral lang ngayon ng mga bata para magtrabaho sa labas ng bansa. Ano yun? Walang intensyong magtayo ng sariling industriya ang pamahalaan para dito na lang magtrabaho ang Pilipino? Ganon yung masaklap na kalagayan natin na sa halip na itong mga graduate natin ay makapag-produce tayo ng mga Pilipino na tutuklas sa mga problema ng ating bayan at mag-aaral sa mga problema ng ating bayan para magkakaroon ng sariling industriya at pagyayamanin ng ating agrikultura, hindi nangyayari yon. Kaya patuloy na tayong naghihirap na walang katapusang paghihirap sapagkat ang nilalayo ng gobyerno
ay yung mga graduate natin ay sa halip na maglingkod sa sariling bayan ay patungo sa iba't ibang bansa. Dapat naman nagbibigay ng trabaho dito sa sariling bansa ang ating gobyerno at dapat yung may nakabubuhay na sweldo para sa mga magulang. 'Di ba, Aprilyn? Naman, true ka dyan. Tita Jang, Teacher Benji, ano po ba ang magiging epekto nitong K-12 program sa katulad namin mga bata? Naku, dagdag na baon, dagdag na gastos, dagdag na pahirap sa mga bata. Halimbawa, yung mga school supplies, yung uniform, yung mga libro, yung mga project. Imbis na 4 na taon ka na lang magtatapos ng high school, ay magiging 6. At itong pagdating mo ng grade 11 to 12, para ka nang nasa private. Kasi i-absorb ito para mabuhay yung mga negosyo ng mga pribadong edukador, ay tiyak na magbabayad itong grade 11 and 12. Sa tingin namin, dadami yung mga batang di makakapagtapos ng high school. Dadami yung ating mga dropout. Na sa ngayon, merong 6 na milyon ang mga kabataang out of school youth. Sila yung nakikita natin kumakatok sa mga bintana ng kotse, nagtitinda ng sampagita, na minsan ay nangarap ding maging nurse, maging teacher, pero dahil sa kahirapan, hindi wala na sila sa eskwela at nasa kalsada na lang sila. Dadami pa sila bunga nitong K-12. Dito sa ating chatroom may nagtatanong, sabi ni Dexter, ako po ay may tanong, kaya po bang matustusan ng karamihan ng magulang ang dagdag na gastos ng K-12? Kaya ba? Naku, sa amin, doon ako nagtuturo sa bandang Tondo Manugit area, no? Tingin ko hindi talaga kaya. Kasi yung mga bata doon, walang baon, walang pambili ng pad paper. Kadalasan, yung mga teachers pa talaga ang nagpuproduce ng mga instructional materials katulad ng mga Manila paper, mga pad paper na mga gamit ng bata. Meron pa nga doon, wala nang baon, wala pang ballpen. Yung ganun kahirap yung mga estudyante natin, lalo na sa bandang Tondo, Manugit area. Nako, meron tayo mga kabataan nakasapi ng Bata News Network na mula sa Tondo. Sa mga darating na mga buwan ay makakasama rin natin sila dito sa Kaya Natin to Kids. Aba, merong nagpapaabot ng komentaryo. Aprilyn, basahin mo nga yung comment. Sobra na po yung pahirap nila sa tao. Dagdag gastos naman yan. Pabati lang kay Ma'am Jake, Sir Job at Sir James ng Operation Blessing. Yan. Magandang umaga rin sa inyo at salamat sa inyong pakikilahok sa ating talakayan ngayong umaga. May tanong si Jeff kay Teacher Benji. Teacher Benji, kayo po sa ACT Philippines, ano po ang mga paraan na ginagawa ninyo upang ipakita ang inyong pagtutol sa K-12? Alam mo, Jeff, bago pa lang magpasukan nakaharap na namin si Deputy Secretary Brother Armin Luistro, no? At sa aming dialogue ay hiniling namin na wag muna itong ipatupad, pero wala rin nangyari at talagang ipinatupad nitong pasukan. Ito namang nagbukas na yung klase, ay nag-set kami ng dialogue kay President Noy Aquino para pag-usapan din itong K-12, pero hindi kami sinipot, no? Inisnab. Inindyan kayo? Yung MPSTA at Alliance of Concerned Teachers na hindi na raw uso yung dialogue sa Malacanang. Kaya hindi na pag-usapan ito. Kung ganun pa man, napakinggan natin yung SONA nung nakaraan, hindi naman niya nasabi itong K-12. Sa tingin namin, hindi niya talaga kayang maipagmalaki itong K-12 sapagkat biglaan nga ito at walang kahandaan pa yung ating gobyerno. Ayan, ang galing naman ng mga teachers natin. Paano naman po kaya makakatulong kami mga bata pagdating sa usapin na ito? Yung mga bata na katulad mo, Aprilyn, katulad ni Jeff, ay sa ngayon ay bumubuo ng sama-samang grupo, yung Alliance of Concerned Teachers, kaugnay ng pagbubuo ng kritiko dito sa K-12. Kasama ng mga magulang, ng mga estudyante, at lahat ng stakeholders sa buong community sa mga eskwela, kasama ang Student Governing Council, ang PTA, para muling harapin yung ating pamahalaan para ipatigil itong K-12. Sana kung makinig sa atin yung ating pamahalaan na pag-ukulan pa ng ilang panahon, paghandaan hanggang sa magkaroon ng sapat na pondo bago magpatupad ng anumang reforma sa edukasyon. Wow, talaga naman, bibong-bibo yung ating mga kasamang bata ngayon at gusto ring makilahok at gustong marinig ang kanilang opinion hinggil dyan sa K-12. Hindi lang dapat teachers, diba? Dapat mga estudyante at mga magulang nagpapahayag kaugnay nga dyan sa K-12. Dapat lahat tayo lumalahok.
Siyempre naman, Tita Jang, kasi nga karapatan naming mga bata na malaman, maintindihan, at manindigan sa mga isyo na nakaka-epekto sa aming mga pamilya. True. Di ba nga, Jeff, Tita Jang at Teacher Benji, ang programa natin ay Kaya Natin to Kids. Kaya nga kayang-kaya nating mga bata, lalo na yung mga nasa Kaya Natin to Kids at sa Bata News Network na lumahok at karapatan nga ito na ng mga bata. Teacher Benji, baka nais po ninyong imbitahan ng ating mga tagapakinig at yung mga bata sa mga activities ng MPSTA at Alliance of Concerned Teachers, lalo na doon sa may kaugnayan sa K-12. Oo nga, Jang, no? Bukod dito sa K-12, actually, no, pinag-uusapan din yung budget natin para sa susunod na taon na nakikita natin dito sa proposed budget ng ating gobyerno ay maliit na naman yung budget sa edukasyon. Ano? Kaya sa mga darating na panahon, itong buwan ng August at September hanggang sa October 5, ay ipagdiriwang yung World Teachers Day, no? Sa October 5. Ito yung pinaghahandaan natin para muling balikan yung issue ng K-12 at manawagan na itigil ito, ibasura yung K-12, sa halip, dagdagan yung budget sa edukasyon katulad ng mga budget natin sa iba't ibang bansa na katumbas ng 6% ng ating gross domestic product. Ito yung panawagan natin sa mga darating na panahon at sana makasama natin ang mga batang ito, pati na mga magulang. At may nagpapahabol ng komentaryo. Basahin mo nga, Aprilyn. Sino yan? Via phone patch from Miss Julie, hindi maganda ang K-12 kasi 30 years old na matatapos ang mga bata. Okay sana kung sagot ng gobyerno yung mga gamit at libre ang mga bayarin. Kaso hindi Maganda pa rin pala ang topic ng breastfeeding. Maraming salamat Miss Julie sa iyong pakikinig. At malapit na maubos ang ating oras. Jeff. Ayan, napakinggan na at nakakwentuhan natin si Teacher Benji Balbuena na ang National Vice Chairperson ng Alliance of Concerned Teacher Philippines at President ng Manila Public School Teacher Association. Maraming salamat po, Teacher Benji. Salamat, Jeff, Aprilyn, Jang, at kung may nakikinig sa atin mga taga-DepEd, lalo na yung taga-Malacanang, sana ay makinig sila dito sa ating pinag-usapan na itigil itong K-12 at sa halip pagtuunan ng panahon at magbuhos ng rekurso kung paano dadagdagan ang ating budget sa edukasyon, ma-regularize yung mga contractual na teachers at madoble yung mga budget ng mga paaralan, higit sa lahat, maitaas yung sweldo ng mga guro. Maraming salamat, Teacher Benji. At punong-puno na naman ang atang makabuluhang impormasyon ng ating naging usapang bata ngayong umaga dito sa Kaya Natin to Kids. At nagpapasalamat tayo sa ating panauhin ngayong umaga at napaunlakan tayo sa ating talakayan. Tama ka dyan, Tita Jang. Ang dami kong natutunan kay Teacher Benji tungkol sa K-12 program. Talaga nga namang teacher si Teacher Benji. Oo nga, maganda rin na nalaman na natin na magagawa tayong mga bata tungkol sa usapin o isyo na ito kasi karapatan natin lumahok sa mga isyo na nakakaepekto sa atin. Totoo nga yan Sabi nga kanina ni Teacher Ben, di ba? Napakatindi ng epekto ng K-12 lalong-lalo na sa mga pamilya at dun nga sa pinagtuturuan niya sa may bahagi ng tondo. Aba, hirap na nga yung mga pamilyang mapagtapos ang kanilang mga anak sa 6 na taon. Aba, madadagdagan pa. Di lalo nang mahihirapan na makagraduate ang mga bata. Kaming mga bata ay hindi pahuli sa paggamit ng talento at kakayahan para sa pagtataguyod ng aming mga karapatan. Tama, dahil tayo ay mga batang mulat at mga batang mulats ay huwaran. Kahanga-hanga, kamangha-mangha, buwang bata. Ang
Ang Samahang Kabataan Laban sa Kahirapan o SKLK, mga bata sa barangay Bagong Silangan na ipinapaunlad ng kanilang mga talento at kakayahan sa iba't ibang forma ng sining tulad ng teatro, awit at musika, pagsusulat at sining visual. Nagsasagawa ng pagtatanghal ang mga bata ng SKLK sa iba't ibang aktibidad ng komunidad upang isalarawan ang kalagayan ng aming mga bata at buong bayan, gayon din upang maipakita na ang bata ay magagawa upang magbago ang hindi magandang kalagayan sa kasalukuyan. Ang SKLK ay binubuo ng mga batang edad 12 hanggang 17 taong gulang at sa ngayon ay may higit 30 kasapi. Ang Samahan ng Kabataan Laban sa Kahirapan ng Barangay Bagong Silangan, Quezon City, mga huwarang bata. Kung may kilala kayong huwarang bata o mga batang individual o grupo o organisasyon, isubmit nyo na lang sa amin ang paaralan at profile ng inyong nominee sa pagmamagitan ng Facebook ng Axeya sa www.facebook.com/Axeya Child Rights at marami siya o sila sa ma-feature sa ating segment na Huwarang Bata. Abangan ang announcement sa Axeya Facebook page ng search for The Huwarang Bata. Naghahanap tayo ng mga huwarang bata sa iba't ibang mga komunidad, kaya magtungo lamang sa facebook.com/Axeya Child Rights. At nako, ang dami-daming nag-text sa atin. Hello sa mga staff ng Salinlahi, Batibot, CRC at ng PAEC-CCDI na tumututol din sa K-12. Hello sa mga beautiful teachers na participant ng Curriculum Development for Disaster Management and Psychosocial Intervention sa Boso-Boso Highlands. Sa Antipolo ba ito? Magandang umaga sa inyo. At nako, sino yan nananawagan? Aprilin, basahin mo nga. Nananawagan Ulitin po. Ulitin mo nga, mananagawan. Nabubulol. Mananawagan po ako para sa papa ko na si Samuel Harabe na balita ko ay nasa Cebu. Kung sino man ang nakakilala sa kanya, text lang po sa number na 0910384234. At hello naman kay Angie, Makmak, Yul, Dimple, Zaida at Janjan at kina Abeng, Habagat, Amihan. Ako, kilala ko tong mga tuwa. At Aging from San Mateo, Rizal na nakikinig ngayon sa KN2K from Tatay Rodel. Sino naman yan? Nakikita mo ba, Jeff? Hindi po. Ay, hindi pala nababasa ni Jeff yung ating monitor. Sige, Aprilin, sino yan? Yan, magandang umaga sa Paz Family, kina Nanay Tessie, Tatay Torio, Onang, Jeje at Joem na nakikinig sa KN2K. Good morning sa Tolentino family, sa Olandes Marikina dyan, sa Olandes Lalo na kay Eboy na kagigising lang ngayon. Kagigising lang, good morning. Baka may muta-muta ka pa. At syempre, magandang umaga rin sa anak kong si Viel. Good morning, anak. At gayon din yung mga nakikinig sa bahay. Ang asawa kong si Weng, ganun din ang aking mga brother-in-law, si Ian, si Aris, at si Nanay Lucy. Magandang umaga. Happy birthday kay Lola Ida mula kay Viel. At sino pa yung nagpapabate, Aprilin? Hello kay Tita Lana Linaban na linggo-linggo siya nakikinig. Good luck pala sa creative team ng Kaya Natin To Kids na magkakaroon ng series of meetings para may saayos ang ating radio drama series na matutunghayan nyo sa next month. At sino pa yan, Jeff? Dami nagpapabati sa atin, Sino yung nagpapahelo sa'yo? Hello din sa mga Board of Trustees ng Axeya na palaging nakikinig. Tita Kat Kagawad Labi Dipon ng Barangay Industrial Valley Complex, Marikina City, Tita Misty, Tita Hazel, Tita Yoli, Alameda, Doc Sylvia de la Paz, si Nam Shen Pham, hello, at iba pang
At napakarami talagang nagpapabati. Meron pang humahabol na komentaryo, hindi makatarungan ng K-12. Ayan. At maraming salamat sa inyong pakikilahok sa aming talakayan ngayong umaga. At nako, malapit nang matapos ang ating programa. Kay bilis ng oras. At abangan ninyo ang mga announcements ng Kaya Natin To Kids hinggil sa mga search para sa Huwarang Bata. At balita ko rin kasi naghahanap ng creative team / production house natin ng theme song para sa ating radio drama series. At marami pang darating na announcements kaya abangan. At maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ang nanay at tatay ko, lagi linggo-linggo nakikinig via live streaming. Maraming salamat sa inyo. At bumisita lamang kayo sa youtube.com/Kaya Natin To Kids. Maraming salamat sa ating mga kakwentuhan ngayong umaga. At maraming salamat din syempre sa lahat ng nakikinig. Tuloy-tuloy lang po ninyo kaming tsikahin. Sa Twitter, bumisita lamang sa www.twitter.com/Kaya Natin To Kids. Tweet lang ng tweet, mga friends. Inaanyayahan namin kayong muling makinig sa susunod na linggo, parehong oras at magsama-sama tayong makinig, maaliw, maantig at makilahok sa isang oras ng natatanging programa ng mga bata para sa mga bata. Kasama ang kababaihan at buong pamayanan, ito ang Kaya